Una po sa ating mga balita, sa harap ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, tinutugunan na ng Department of Trade and Industry ang posibleng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, ilan sa kanilang pinag-aaralan ay ang pagpapababa ng gastusin sa logistics delivery. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. And retailers regarding Patuloy na tinitiyak ng Department of Trade and Industry, hindi tataas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa dahil sa taas presyo ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, ayon sa DTI, kinakausap nila ang manufacturers at retailers na huwag magtaas basta-basta ng presyo. minomonitor po namin ito on a regular basis kasi meron kaming 18 regional offices nationwide, and on regular times minomonitor po nila ito on a daily basis. So in times like this, like crisis and calamities, we continue to monitor, but mas mahigpit na po kami dito. Sa ngayon raw, may sapat pang supply ang bansa ng basic commodities na aabot sa 2 buwan at ito ang mahigpit nilang binabantayan. We have to make sure that the prices are down. For now, they have informed us that they have inventory that will last for the next 2 months. Pero nakikita ng DTI na ang posibleng taas presyo sa bilihin maguugat sa gastusin sa logistics delivery at hindi sa mismong presyo ng mga produkto. Kaya naman humihingi ang DTI ng pansamantalang libreng toll fee para sa mga nagdi-deliver ng essential goods. We also recommend the temporary moratorium on toll fee for cargo and delivery vehicles transporting basic necessities and prime commodities products traversing the major expressway. Makikipagpulong din ang DTI sa 30 logistic firms para mapanatiling mababa ang delivery fees. Magmi-meet din po kami this week with the 30 logistics companies where we have an MOU where we work closely with them to make sure that kahit may calamities or may crisis, they keep their prices mababa po. So we will meet with them again this week to make sure that yung impact nitong crisis na to remains at will be able to control. Pero ang Department of Energy, makakatulong din daw na payagan muna ang importasyon ng biofuels para mapababa ang pump prices ng langis sa bansa. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Energy, ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, sa ngayon kasi, sa batas, kailangan muna ubusin ang lokal na supply ng biofuel bago makapag-import. Pero lumalabas na mas mahal ang lokal kesa sa imported na biofuels dahil 75 pesos ang lokal at 37 pesos naman ang imported. The proposal is to allow importation if the price of the domestic is 5% more than the price of fuel, Madam Chair. So may limit naman siya, and we limit it to a certain period para hindi naman siya institutionalized na only on certain circumstances lang. So the proposal is allow it when the price is more than 5% of the pure fuel, pure gas, only to a maximum of 1 year. Hopefully, it will be shorter, Madam Chair. Pero umaalma ang mga magsasaka, lalo na ng tubo dahil sila naman raw ang malulugi. Ayon naman kay Senator Pia Cayetano, kailangan balansehin ang mga industriya. Kahit sa pagsuspinde ng excise tax, nais nilang masiguro na kung may mawawala na 136 billion pesos na revenue, kikita pa rin ang gobyerno. At ito raw ay sa pamamagitan ng value-added tax. Kaya sa bersyon ng panukalang batas na emergency powers sa Pangulo, hindi nila opsyon na galawin ang VAT ng langis. Suspending VAT is the issue of suspending VAT is not because we don't want to suspend it because of the loss of revenue, but because the effect might actually be increase in the final price. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.